People-centric na transportasyon, yan ang binigyan din ng ilang opisyal ng pamahalaan. Ito'y kaugnay sa isinusulong na payagan ng carpooling sa EDSA busway. Si Jap Regala sa detalye. Tutol ang Department of Transportation sa panukalang payagan ang carpooling sa EDSA busway. Ayon yan sa ahensya, mawawala raw kasi ang pagiging commuter-centric ng transportasyon sa EDSA. Ayon kay DOTR Undersecretary for Railways Timothy Jan Batan, nauna nang tumutol si DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez sa naturang suhestyon. Anila, dinisenyo ang EDSA busway sa paraang mas maraming pasahero ang makakasakay kasabay ng mabilis at maginhawang pagbiyahe. Oppose po ang DOTR dito sa suhestyon na ito dahil nga sa ang ating prioridad ay ang panatilihin ang kapasidad ng ating pong busway. Ito po ay alinsunod na rin sa polisiya po at sa direktiba ng ating Pangulo na unahin po ang ating mga commuters, unahin po ang mass transport. Suportado naman ng Metropolitan Manila Development Authority ang pagtutol ng DOTR sa naturang panukala. Anila, mayroon na silang pag-aaral kaugnay rito at mayroon itong mga kaakibat na problema tulad ng pagdami ng kolorum ng mga sasakyan pati na ang pagsikip sa naturang kalsada. Hindi nakikita doon ay yung convenience noong mga mananakay na gumagamit ng bus. Na dati 3 to 4 hours end-to-end bago ka makarating from Balintawak to MOA and vice versa. Ngayon po nasa 1.5 oras lang ang end-to-end. Imagine niyo yung 1 oras kalahati na natitipid nitong 300,000 a day na in terms of manpower. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, 13 sa tanghali ng Congress TV.